Mic check, sound check, sound check, sound. Oke.
Hello? Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Ayan, live na live po tayo dito sa ating iglesia sa GTCC. We welcome everyone na nandito sa church. Welcome po kayo. And yung mga kapatid natin na nanonood ngayon, welcome din po sa aming church. So, mag-start na po ang ating church service. Pero bago po yun, onting mga announcements lang o mga notices lang ang kailangan nating banggitin bago tayo mag-start. So, para po sa mga kapatid natin na nandito, make sure po natin na tayo po ay sumusunod sa protocol ng ating uh, lugar, na tayo po yung magsuot ng face mask, face shield kapag nandito sa loob ng church. And para naman po sa mga kapatid natin na nakikinig, we encourage everyone na patuloy po tayong sumunod sa authority, sa pagsunod sa mga protocols natin. And for our announcement para sa ating church, patuloy po tayo pinagpapala ng ating Panginoon sa ating iglesia. Kung kayo po ay magbibigay ng inyong mga offering, pwede niyo pong iabot yon kay Sabrina or kay Ate Jen. I-message nyo lang po sila sa kanilang Facebook account, no, or sa Messenger. Okay? Then after the service, meron po tayong coffee chat o coffee fellowship. So, pwede po tayo mag-meet online. No? Mag-create po ako ng group or room kung saan pwede po tayo mag-usap-usap, magkamustahan, para naman po hindi malungkot yung mga kapatid natin na namimiss na yung mga members natin, yung mga kapatiran natin. Okay? So, yun lamang, hope na ma-bless tayo at ma-enjoy natin yung ating service for this morning. And tayo po yung magsisimula at pangungunahan ni Kuya George sa isang panalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga o Diyos na napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa. Sa patuloy po na pag-iingat, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa araw-araw namin ginagawa. Tunay nga na ikaw yung nagiging source namin sa araw-araw namin mga ng kalakasan, ng kagalakan, at ng aming spiritual na buhay. Tunay nga na ikaw ang manguna sa gawain nito sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Maaari po natin buksan ang ating Biblia sa awit 84, verse awit 84, verse 8 hanggang 30. Aking naririnig mula kay Yahweh ang sinasalita, sinasabi niyang mga lingkod may magiging payapa. Kung magsisisi at di babalik sa gawang masama, ang magpapangaral sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. 10. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, madadaog palad. Ang kapayapaan at katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ginagawang maunlad ng Diyos sa si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang karunungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami sa pag-awit natin sa umagang ito. Bigay po natin sa ating dakilang Panginoon ang pinakamataas na papuri sa magitan po ng ating pag-awit. Tayo pong lahat ay magkitayo. Narinig ka pa naman. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. And Lord, you want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side.
in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Purihin po ang Panginoon. Okay na, sige. Good morning sa ating lahat, sa mga nanonood, sa mga bahay nila, o sa mga lugar na kung saan sila nanonood. Sa mga kapatiran na umattend o dumalaw sa umaga nito, magandang umaga sa iyo. Pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa Genesis 38. No? Actually, yung Genesis, nung nakaraan na pinag-aralan natin sa Genesis 37, makikita rin doon yung buhay ni Joseph na inumpisahan na ikwento ni Moses yung nangyari kay Joseph na ibinenta siya papuntang Egypt, no? Yung buong natatandaan niyo. So yung Genesis 37 hanggang sa mga susunod na Genesis 39 yung kasunod na verse na chapter ng Genesis 37. Kasi meron siningit doon na yung Genesis 38 yung mag-usapan natin ngayon na hindi pa tungkol kay Joseph. Pero etong last part ng Genesis, almost lahat na ng mga chapter na to, patungkol na kay Joseph. Pero before tayo patuloy sa pangyayari sa buhay ni Joseph, talakayin muna natin yung buhay ni Judah. No? So, sino yung nakakaalam kung sino si Judah? Siguro marami sa atin na alam o na kilala si Judah bilang isang lolo ni Jesus Christ. No? Kasi pakikita natin dito, ma-review natin na, di ba si Abraham, sa Isaac, si Jacob, and then si Judah. So yun yung pagkakasunod-sunod ng genealogy ni Christ. So si Judah yung pang-apat na lahi o yung pang-apat na tao mula kay Abraham. So si Judah yung sa lahi ni Judah yung magagaling yung Messiah. So kaya dito sa Genesis 38, binanggit dito kung paano na nagpanganak o paano nagkaroon ng relationship si Judah doon sa Messiah, doon sa sino yung naging apo niya na naging lolo niya o naging anak niya na naging lolo ni Jesus Christ later on doon sa Matthew na makikita natin. Pero doon, basahin na natin yung Genesis 38 verse 26. Ang sabi nito ganito, Genesis 38 verse 26. Sabi nito, nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla, kaya sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang, dapat sana pinakasal ko siya kay Sela at hindi niya ito uling sinipingan. Doon sa English, ang sabi doon, she is more righteous than me. No? Doon sa English. Kaya ang pagkat ng pag-uusapan natin ngayon, yung Genesis 38 ay more righteous. Tayo po ay sandaling manalangin.
Tayo po dumulog sa Diyos. Hallelujah, Lord God. We praise your name. We bless your name, Lord. Tunay nga po na napakabuti mo sa amin. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa pagkakataon ko na muli ay naumpisahan namin ang pagtitipon na gaya nito. Maraming po salamat sa iyo sa patuloy na pag-iingat mo sa buhay namin. Dalangin namin ang patuloy na pagsama mo sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Tulungan mo po kami na sa aming pag-aaral ng iyong salita, mayroon po kaming maisa pamuhay na katotohanan. Upang sa ngayon, patuloy kami lumago sa aming pananampalataya sa iyo. Patuloy kami lumalim sa pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung pong Genesis 38, ito po yung nakita ko na keywords para sa akin. Ang sabi po dito, nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla, kaya sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. So sabi ko sa kanina, sa English, ang sabi doon, she is more righteous than me. Yun yung pagkakasabi ni Judah. Patungkol kay Tamar. Sino ba si Tamar? So mamaya, pag-usapan natin yung bagay niya. So, una-una, kung makikita natin yung chapter 38, sa verse 1, ang sabi doon, hindi nagtagal at umiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Adulam at inirahan kay Hira. So yung Hira, kaibigan ni Judah na Kananeo. Makikita natin yung report dun sa Genesis 37, si Judah mismo ang nagbigay ng hint na ipagbili na lang natin si Joseph doon sa mga Egyptian. Siya yung parang nasabi niya na patay na lang natin si Joseph, parang ganun. Parang siya yung nag-insist mo, siya yung merong idea na si Joseph para i-eliminate, no? Kasi nga sila, di ba, yung ang tawag dito, iinggit kay Joseph. Kasi si Joseph yung mas mahal ng tatay nila kumpara sa kanilang lahat, di ba? Kasi ginawa siya natatandaan niyo yung ginawa siya ng paro na iba't iba yung kulay, tapos siya yung laging, parang siya yung lagi kasi sinasama o kasama ng tatay niya doon sa bahay nila. Kasi nga, yung sabi doon, huli na matanda na si Jacob nung ipinanganak si Joseph. Matanda na siya. Kaya mas mahal niya itong si Joseph kumpara doon sa mga kapatid niya na iba. At saka syempre, yung nanay ni Joseph, si Rachel, di ba? At si Rachel, alam naman natin na si Rachel, siya yung pinakamamahal ni Jacob na asawa. Kasi nga, ito talaga yung nagustuhan niya nung nakita niya nung nagpunta siya dun sa kay Laban. So, yun yung istorya. So, sabi nito, nung nagpunta siya dun sa si Judah, nung umalis siya sa mga kapatid niya, nagpunta siya dun sa Kananeo kaibigan niya, kay Hira. No? At si Hira, alam natin na isang Kananeo ito, nagkaroon siya ng asawa. No? Ang problema nito, di ba, yung ipinagbabawal sa Israel o sa mga lahi nila Abraham na patriarchs na mag-asawa sa iba. Di ba makikita niyo nga si Isaac, di ba? Inutusan pa ni Abraham yung katulong niya. Nakalimutan ko yung pangalan. Yung katulong niya na pumunta doon sa mga kababayan niya para kumuha ng asawa na kalahi nila. Pero ang masakit nito, di ba gano'n din si Jacob, di ba? Si Jacob, ang napakasawa niya, pinsan niya, di ba? Si Rachel at saka si Leah. So, makikita natin dito si Judah, napakasawa siya ng hindi mananampalataya, hindi katulad nila na Hebreo. Si anak ni Suwa, sabi doon sa Genesis 38 kung babasahin natin. No? Doon sa 1 Corinthians 15:33, ang sabi ganito. No? Sa 1 Corinthians 15:33, ang sabi sa Bible ko, ganito yung pagkakasabi. So, dinidiscourage ni Pablo na makipamatok tayo o makisama tayo sa mga hindi mga mananampalataya. Ang sabi dito sa Genesis 15:33, 1 Corinthians 15:33, sorry. Ang sabi dito ganito.
nasisira ng magalandang ugali. No? Sa English, sabi na, bad company corrupts good character. Nung pumunta siya dun sa bahay ni Hira, siguro si Hira mismo ang nagsabi sa kanya o insist o nagbuyo sa kanya na, ito, ang ganda ng babae ito, pakasalan na siya. No? So makita natin dito na yung talagang mga masasamang kasama sa buhay natin o sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, dapat natin pag-ingatan o ingatan yung pakisama sa kanila. Baka mamaya, napapasama na tayo sa gawain nila o sa mga ginagawa nila hindi maganda. No? Kasi kung magpapatuloy tayo makisama sa mga hindi maganda o magiging kaibigan natin sila o magiging kasama natin sila sa pang-araw-araw natin pamumuhay, yung ginagawa nila, maaari tayong mahawak. Lalo-lalo yung mga kabataan ng mga anak natin, di ba? O yung mga kabataan na nakikinig ngayon, tandaan natin na ingatan natin yung mga magiging kasama natin. Hindi dahil sa ginadjudge natin sila na masama sila, di ba? Katulad na nung kanina na nag-share si Ate Jenny nyo na Ate Jenny di masama na sabi niya doon yung kasama niya sa office na Muslim na nagpasalamat sa kanya. No? Hindi masama ang maging mabuti sa mga tao ito. Pero yung makisama sa kanila sa gawa nila, yun yung masama. No? Yung masama yung ginagawa mo na yung ginagawa nila, no? umiinom ka na dahil umiinom sila, naninigarilyo ka na dahil naninigarilyo sila, o kaya nagdadrugs ka na dahil nagdadrugs sila. No? So yung mga bagay na ito, no, na parang maliliit lang na bagay sa una, no? Dahil una, pakikisama, di ba? Isa-isa lang naman eh. O kaya, chat-chat lang naman eh. O kaya, tikim-tikim lang ng sigarilyo eh. Dito ron, makikita mo na ano ka na, nasama ka na doon, na nahulog ka na, o naging addict, nagkaroon na ng addiction sa buhay mo. So, sinasabihan tayo ni Pablo na dapat tayo umiwas sa mga masasamang kasama. Si Judah, makikita natin dito na naging kaibigan niya si Hira o naging nakasama niya si Hira doon sa lugar na yun. At hindi lang yun ang nangyari, kundi nakapag-asawa pa siya doon sa lugar ng mga kanina yun na sa kulto nila, hindi yung katanggap-tanggap. Kasi nga, di ba, makikita natin, si Jacob na, ang ginawa niya, pumunta pa siya dun sa tuwing niya para din makapag-asawa, di ba? Yung anak na ni Laban yung napakasawa niya, si Rachel at si Leah. So, makikita natin dito, pagdating kay Judah, na iba yung sistema. No? So, makikita natin si Judah, makikita natin bakit si Judah nagbago. Kung bakit siya nagkaroon ng pagbabago sa buhay. So, dito sa pagkakataon nito, makikita natin dito yung righteousness ni Tamar. Si Tamar. Actually, manugang siya ni Judah. So, doon sa 2 Corinthians 5:21, balikan natin yung Corinthians. Sa 2 Corinthians 5:21, ganito yung sinasabi. Ganyan mo ng Mark 2, Genesis. So, sa 2 Corinthians 5:21, sabi dito ganito. So, tandaan natin, yung pangganong topic natin ngayon ay more righteous. Pero ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:21, ganito. Sabi, hindi nagkasala sa Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So yung righteousness natin actually, yun ay righteousness ni Kristo na binigay sa atin at yung kasalanan naman natin, kinuha ni Kristo. Tandaan natin, yung position natin sa harapan ng Diyos, we are all righteous. So yung mga mananampalataya, ng Panginoon ni Kristo, lahat sila matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi yung righteousness ni Kristo nasa sa Kanya o nasa sa bawat isa sa atin. Dapat natin maunawaan na kung harap tayo sa Diyos, hindi niya titignan kung ano yung ginawa natin sa buhay. Kung baga para maligtas, para papasukin na tayo sa karyan ng langit. Hindi niya titignan, hindi niya tatanong na kung ano yung ginawa mo sa lupa para papasukin kita sa langit na bigay ka ba, humito-puro ka ba sa mahirap. Hindi yun. Kundi, ang iakaw na sa atin, kung nanampalataya ka ba kay Kristo. Kung naniniwala ka ba na si Kristo ay, o tinanggap na si Kristo
no, sa buhay mo bilang Panginoon na tagapagligtas. Yun yung i-account sa atin ng Diyos na naniniwala ka na si Yesu Cristo na matay para sa iyo, para bayaran yung kasalanan. So yun yung i-account sa atin ng Diyos sa bawat sa atin. Makikita natin dito na yung, kung bakit gano'n, kasi yung righteousness ni Cristo, ibinigay sa bawat isa sa atin na mananampalataya, yung katuwiran niya. So kung titignan tayo ng Diyos, no, kung tatanungin ko kayo, sa 1 to 10, gaano ka-righteous sa palagay niyo? Diba? Paano sabihin niyo, 8? Or 6? Maaari baka sabihin pa ng iba, 4 lang kasi medyo ngayong lingkod to, marami nagawa kasalanan. O kaya 3 lang kasi itong lingkod to, napalayo ako sa Diyos. No? Pero sa paningin ng Diyos, hindi ganun. No? Ang paningin ng Diyos kapag tinanong mo ang Diyos, gaano ka-righteous halimbawa si Jomar? No? Sasabihin ng Diyos 10. Bakit? Kasi ang nakikita niya, yung righteousness ni Jesus Christ sa buhay niya. So, ganun yung kalagayan sa harapan ng Diyos. No? Yung righteousness natin, galing yun kay Jesus Cristo. No? Hindi yun galing sa atin, o galing sa sarili natin. So, galing yun sa ating Panginoon Cristo. Yung unang-una, dun sa unang-unang point, dun sa verse 6 hanggang 10, sa Genesis 38, makikita natin dito na ganito yung nangyari. 6 hanggang 10. Pero siguro, kasi basahin na hanggang 10. Sabi ito, pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si at ang napang-asawa nito si Tamar. No, actually si Tamar, isang ugali mo ng tao, nagiging pahatol tayo na, kasi kaya nangyari yan, one time, meron kami inatinan na burol. Yung babae na namatay, kasi bata pa lang siya, so nasabi ko na dahil siguro hindi siya masunurin sa magulang niya, kaya siya namatay ng maaga. No, naging masyado akong judgmental ng araw na yun. Kasi hindi naman talaga ganun di ba? Ang meron pa rin right o ang meron pa rin judgment doon, ang Diyos. Siya pa rin ang judge. Actually, tayo mga mananampalataya, hindi tayo tinawag upang maging judge, kundi upang maging anak ng Diyos, maging masunurin sa Kanya. So yung pagkakatawa sa atin ng Diyos, hindi natin yung pwedeng tanungin na bakit pinatay si hindi naman sinabi kung gaano siyang sama, di ba? Hindi natin alam. Dahil makikita natin si Ananias at saka si Sapphira, di ba? Di ba nagsinungaling lang sila sa banal na espiritu, pero ano nangyari sa kanila? Pareho silang namatay. No, dahil yun yung judgment ng Diyos, o yun yung katuwiran din ng Diyos, o yun yung righteousness ng Diyos na hindi niya ipahihintulot na mamatay na patuloy na maging ganun yung mga mananampalataya, sinungaling, no, or so what, no? At sino pa? Si Uriah. Ewan ko kung nabasa niya na si Uriah. Di ba tama ba si Uriah? Siya yung umawak. Ay, sorry, hindi ba? Sino yung umawak sa Ark of the Covenant na tutumba? Di ba? Sino yun? Nakalimutan ko. Anyway, siya. Di ba? Inalalayan nila yung Ark of the Covenant na tutumba. And then namatay siya. Di ba? Namatay siya. Dahil hindi siya dapat tumawag ng Ark of the Covenant, pero nahawakan niya yung Ark of the Covenant. Pero maganda yung layunin niya, di ba? So, makikita natin dito, ang judgment ng Diyos is righteous, no? Napakatuwid ng hatol ng Diyos. Alam naman natin na kung hindi naman gagawin ng Diyos siya na para dahil power tripping or dahil makapangyarihan siya, hindi ganun. Kundi dahil siya ay righteous, dahil siya ay matuwid, dahil siya ay banal. So, Onan displeased God. Na makikita natin dito, na si Onan din, hindi siya naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. No, hindi ko sinasabi doon para takutin yung bawat sa huwag kang maging kalugod-lugod ka sa Diyos, baka mamatay ka. Hindi. Ini-encourage tayo ng Bible na dapat natin gawin yung pagiging matuwid. No? Yung dapat maging matuwid tayo. Di ba? Sinabi mo kanina na yung righteousness natin galing kay Kristo. Pero, tandaan natin, meron tayong part. No? Dapat intindihin natin yun na ang tawag dito ay dependent responsibility. Sabi ni Jerry Bridges. No? Nakadepende tayo sa Diyos, yung righteousness natin, pero meron tayong responsibility na ipamuhay yung righteousness natin. Tama? Diba? Meron tayong responsibility. Ibig sabihin,
responsible ka para makapamuhay ng righteous o matuwid sa harapan ng Diyos. Pero, yung righteousness natin, hindi yun dahil sa ginagawa natin, kundi nakadepende tayo sa Diyos, yung kay Yesu Cristo. Yung righteousness natin nakadepende sa Kanya. Siya yung righteous sa buhay natin. O siya yung, nasa Kanya yung righteousness natin sa buhay natin, hindi dahil sa mga gawa natin. Pero dapat natin isa pamuhay yung righteousness na natamo natin para makakita natin sa mga tao na matuwid tayo, di ba? Dapat ganun tayo. Makikita natin yan mamaya sa buhay ni Papa. No? So, yun yung nangyari. Makikita natin dito, dalawang anak ni Judah yung namatay. Di ba? Ang sakit na, no? Napakalungkot nun, no? Na dalawang anak mo namatay dun sa pangyayari na yan, no? Walang kalaban-laban. No? Pero makikita natin dito, no? Yung mga scholar na nag-comment dito sa chapter na to, sinasabi nila na yung pangyayari na to, consequence lang ng ginawa ni Judah. Bakit? Kasi si Judah nga, siya yung isa dun sa mga nagplano na si Joseph ay mapahamak. So sabi nila gano'n. Pero siguro hindi naman ganun yung kalagayan ng nakakalugod sa Diyos. Kaya siguro sinasabi lang ng Diyos dito sa atin na dapat magkaroon tayo ng reverence sa Diyos. Ibig sabihin na dapat kung nananampalataya tayo na siya ay righteous, na siya ay banal, dapat tayo mga mananampalataya, pamuhay natin yung righteousness na to, na dapat magkaroon tayo ng paggalang sa Diyos. No? Meron tayong malaking paggalang, meron tayong malaking pagkatakot sa Diyos. Kasi kung hindi tayo natatakot, di ba parang kahit na ano lang gawin mo, di ba? Siguro ngayon nga, itong pandemic, no? Maraming natakot sa COVID-19. No? Isa na rin ako doon nagtatakot doon sa sakit na ito. Pero parang point na hindi ako makatulog, parang hindi ako mapakali kapag kagabi na, pagka matutulog na sa gabi, hindi ako makahinga, natatakot ako. Pero yun nga, di ba? Kung saan ako gano'n yung pagkatakot natin sa Diyos, mas maganda na natatakot ka sa Diyos na gumawa ng kasalanan, natatakot ka gumawa ng mga tao na ito, kasi alam mo, ang Diyos may banal, napakabanal niya. No? Katulad ni Isaiah, sabi niya nga doon na woe to me, no? Sabi niya doon, ungain lips, no? Sabi niya doon, kahabagan ako ng isang may maruming dila o may maruming labi. No? Sabi niya doon, sabi ni Isaiah, sana lang yung pagkatakot natin sa Diyos na magkaroon tayo ng malalim na reference sa Diyos na takot tayo gumawa ng kasalanan. Hindi natin ito pinapayagan sa buhay natin na maghari ng kasalanan sa buhay natin. So, pangalawa, do the right things. No? Sabi dun sa 11 to 19, yan yung kwento na do the right things. No? Gawin daw natin yung tama. No? Sabi niya ni Lugots, no, sa isang speech niya sa isang commencement exercise, sabi niya doon, there is no right time to do the wrong thing. No? There is no wrong time to do the right thing. No? Wala daw tamang oras para gawin natin yung mga bagay na mali. No? At wala rin maling oras para gawin natin yung mga tamang bagay. No? Yung sabi niya. No? Totoo naman yun, di ba? Yung dapat lagi natin gawin yung tama. No? Gawin natin yung mabuti, gawin natin yung maayos, gawin natin yung mayroong kabanalan yung mga bagay na ginagawa natin. Actually, ang sabi nga I think First Corinthians o Corinthians, no? O basta sabi, sulat ni Pablo, sabi niya doon, gawin niyo ang lahat para sa ikalulugod ng Diyos. No? Yung mga bagay na ginagawa natin, gawin natin para sa ikalulugod ng Diyos o sa ikararangan ng Diyos. No? Sabi niya, yung unang-una, diba, the fear of Judah, yung tama naman yung ginawa ni Judah, diba, natakot siya na baka mamatay ulit yung pangatlong anak niya kasi dalawa na diba? Ang hirap kaya na biro mo yung tatlong anak mo sunod-sunod na matay, diba? So, ang ginawa niya, sabi niya din kay Tamar, dun sa kwento na to, uwi ka muna sa mga magulang mo, hintayin mo maging binata yung anak mo sa sela, tsaka mo kayo ipapakasal. No, yun yung sinabi ni Judah dun sa sa verse niya. Pero siyempre, alam naman natin
siyempre si Tamar, meron siyang paggana, meron siyang pagkatakot, no? Meron siyang ang tamang pananaw. Ang ginawa ni Tamar, siyempre umuwi na siya. Umuwi sa bahay nila at hinintay niya yung pagkakataon na to. Pero nung nalaman niya na yung Sela ba yun, yung pangatlong anak, nung nalaman niya na binata na at hindi sa kanya pinapakasal, iba na to. Diba sabi niya siguro sa sarili niya, iba na to, lokohan na to. No, hindi ako papayag na maging ganito. Diba tayo mga Kristiyano, hindi tayo dapat pumapayag na lagi na lang tayo niloloko, inahapi, o kaya lagi na lang tayo na nabuhuli, diba? Hindi rin dapat gano'n, no? Tama yung maging mabuti tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon dun sa love your God with all your heart, with all your soul, di ba yun? Tapos susunod, love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo yung kapwa mo, katulad ng pagmamahalin sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi lang yung kapwa mo yung mamahalin mo, di ba? Pati yung sarili mo rin, mahalin mo. No? Hindi yung, nag-girlfriend ka, okay, nag-boyfriend ka, mahal mo siya, hindi mo lang yung sarili mo yung sa lahat ng sayo. Diba? Hindi mo man lang binigyan ng pagmamahal yung sarili mo. Diba? Yun yung mahirap. Dapat balansin natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Hindi yung niloloko na tayo, okay pa rin sa atin, o kaya naging na tayo, dinadaya na tayo, hindi pa rin tayo kumikibo, o kaya parang binubulit na tayo, wala pa rin tayong ibo. Hindi ganun. No? Iba yung sinasabi sa katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo na para siyang tupa na dadalhin doon sa patayan na hindi kumibo ang Panginoon Kristo. No? Iba rin yun, no? Siyempre iba rin yun. Pero yung nakikita mo na lantaran ka niloloko kasi hindi ka pa rin kumikibo, no? Iba yun, no? Kaya dito, makikita natin dito, si Tamar, no? Iba yung ginawa niya. Nakita niya na, binata na. No? So dapat gumawa ko ng paraan. Kaya ginawa niya, nagsuot siya ng parang prostitute para mapansin siya niya ni Judah. At yun nga, di ba? Alam naman natin nangyari. Pinili niya, ang maganda nito, si Tamar, meron siya katulad ng heart ni Ruth. Makikita natin doon sa Ruth 3:7-11, makikita natin doon, basahin natin yun. Ruth 3:7-11. Yung doon pagkatapos ng Judges. Ruth 3:7-11. Sabi dito ganito. 3:7-11. Sabi dito, matapos kumain at tuminom ay naging masaya si Bus. Maya-maya ay nahiga siya at natulog sa tabi ng bunton ng Sibala. Maraming lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Bus at nahiga sa paanan nito. Nang maghahating gabi, nagising si Bus, nagulat siya na makita niya may babae na nahiga sa paanan niya. Sino katanong niya? Si Ruth po ang inyong alipin, tugon ng babae. Isa kayo ng kamag-anak na malapit kaya marapat na ako'y kalihain ninyo, pakasalan tayo sa inyong kabulian. Pagpalain ka ni Yahweh, ani ni Bus. Higit na kagandahan loob sa aming angkan ang ginawa mo ito kaysa ginawa mo sa iyong binan. Hindi ka umabol sa isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Makikita natin dito na si Tamar, ganun din yung naging niya. Diba yung ibang babae, hindi naman ako, pinansin ng bilan ko mag-aasawa na lang ako sa iba. Pag-alap na lang ako ng iba. Pero hindi yun ang ginawa niya. Ang ginawa niya, sumunod pa rin siya dun sa kaugalian ng mga Hebrew na dapat dito sa angkan nila, dapat sa angkan pa rin nila ako magkaanak. So yun, yung ginawa niya. Makita natin ginawa nila dito sa pinanibus dito. Higit nakaganda mo sa aming angkan ang ginawa mo ito kaysa ginawa mo sa iyong binan. Kasi hindi niya iniwan yung binan niya. Hindi ka umabol sa isang lalaking bata o maaaring mayaman o mahirap. Diba? Talagang pinanindigan niya yung prinsipyo na yun na hindi sa angkan niya pa rin ako sa angkan niya pa rin ako magpapasako. Makikita natin dito na yung wisdom ni Tamar, ito'y nakita niya sa pagkakataon nito. So, dun sa verse 19, tingnan natin sa verse 19. Sabi dun sa verse 19,
verse 18. Sabi nito, anong sakla ang gusto mo, tanong ni Judah? Sabi, sumagot siya, ang iyong singsing na patatak kasama ang kadena at ang tungkod mo, ibinigay niya ang hinihingi ng babae at siya nagsipi. Nagdalang tao sa kamar, pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang dalagbo at isunod na muli ang kanyang damit panlusa. Makita natin dito na si Tamar, di ba? Meron siyang meron siyang humility sa puso niya, no? Kasi nagbalik siya sa pagluluha sa pagkamatay ng kanyang asawa, no? Bagamat alam naman natin na kumbaga naiangat na rin yung niya, yung kalusta niya, yung kalagayan niya. Na kasi nagdalataon siya, ibig sabihin, etong kalagayan niya, na meron na siyang anak, meron na kakalinga sa kanya. No? Pero hindi naman doon natapos ang story. Hindi naman natapos sa istorya na, nagkaroon na ng anak si Tamar, na sa pamamagitan ni Judah. Yun yung anak ni Er sa kanya. No? Pero hindi doon natapos. Kasi makikita natin dito yung mga susunod na ang conclusion talaga nun, ipinapakita kasi dito na si Tamar, siya yung magiging lola ni Jesucristo. Actually, 4 na babae ang binanggit sa Biblia na mga lola ni Jesucristo. Sino yun? Kilala niyo? Una, si Tamar, siyempre. Sino? Pwede nakakaalala. Si Ruth, di ba? Si Ruth. Si Rahab. Sino si Rahab? Siya yung prostitute na dali ng scarlet thread dun sa Jericho, di ba? Makikita natin siya yung tumulong dun sa mga spy, no? Makikita natin tapos yung muli si Maria. Na actually binanggit din yung asawa ni Urias, si Bathsheba. Pero hindi binanggit yung pangalan ni Bathsheba, eh. Pero ang binanggit talaga si Tamar, si Rahab, tsaka si Ruth, tapos si Maria. 4 na mga babae sa lineage ni Jesus Christ. So, makikita natin dito, bakit sila binanggit? Kasi significant yung buhay nila. Ibig sabihin, meron doon sa buhay nila, meron doon kakaiba na nangyari. Meron doon pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos na may gagawin ng Diyos sa buhay nila. Makikita natin doon na dapat maging ganun din yung buhay natin. Na dapat natin ipamuhay yung magiging righteous hanggang sa wakas. No? Hindi ko pa, ang sabi nga ni Pablo, hindi usapan kung paano mo umpisahan yung pagiging righteous, hindi yun. Kung paano mo tinapos na maging righteous ka hanggang wakas. Yun yung usapan. Kung paano mo natapos yung yung labanan na yun. No? So, yun yung usapan. So, pangatlo, the righteous will prevail. No? So, yun, tandaan lagi natin, no? Na kung mabuting tao ka, kung matubig ka, wala kang dapat katakot. Katulad yung nangyari nga kay Pam, na hindi ka dapat matakot kung wala kang kasalanan, di ba? Kasi alam naman natin na, sabi nga, God is in you, who will be against you. No? Kung ang Diyos ay nasa panig mo, sinong laban sa'yo? Hindi tayo dapat matakot. Dapat tayo magtiwala sa Panginoon kung anong gagawin niya. Baga, parang makikita natin later on, makikita natin sa buhay ni Joseph na parang iniwan niya si Joseph ng Diyos. Di ba makikita natin doon sa susunod, makikita natin doon na nakulong nga si Joseph, no? Nagdusa siya ng 2 taon pa sa kulungan, nung tinulungan niya yung later on, makapag-aralan natin sa susunod na mga session. So makikita natin dito na the righteous will prevail. Sabi ko dun sa Proverbs, 12:7, sabi sa Kawikaan, 12:7, sabi ito dun sa Bible na hawak ko, sabi ito, 12:7, ang masama ay lubusang mapapara at di na magbabalik. Ngunit ang sambayanan na matuwid, mananatiling nakatindig. Siyempre, yung mga tao na nagsasabi ng galing sa Diyos, dapat natin sundin yan o yung salita ng Diyos, dapat natin sundin yung salita ng Diyos at tinuturo ng mga tao na mga pastor o kaya ng mga leader na nagtuturo patungkol sa salita ng Diyos. Siyempre yun, ang dapat natin sundin. Pero yung mga, ang tawag dito, advice, no? Sometimes na advice ng mga tao kumpara sa advice ng Diyos sa salita niya o salita niya, di ba mas
dapat natin pahalagahan yung salita ng Diyos o yung prinsipyo ng Diyos kumpara sa prinsipyo ng tao. Kasi may tendency tayo mga tao na mas magtiwala doon sa mga kaklose natin. No? Yung kaklose natin na kaibigan, kabarkada, o kaya katrabaho, di ba? Pero sa panuntunan ng Diyos, mas dapat tayo magtiwala sa Kanya. No? Bagaman, minsan nakakatulong din yung mga tao na to, pero syempre, dapat natin i-consider lagi ang Diyos. Siya yung dapat una sa pagdidesisyon natin o sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Ano ba yung sasabihin ng Diyos? O ano ba yung pinapagawa sa akin ng Diyos? Dapat yun yung iniisip natin. So, dapat natin i-please ang Diyos sa buhay natin. No? Dito na makikita natin, di ba, na kung i-please natin ang Diyos, makikita natin yung pagkilos na sa buhay natin eh. Na meron siyang pagkampi sa atin, meron siyang provision sa atin, meron siyang yung favor niya nasa sa atin, di ba? Kasi alam natin na pinipilis natin yung Diyos eh. So dapat ganun yung i-practice natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano o bilang isang righteous, o bilang isang matuwid na tao. Dapat natin isipin na dapat kumapis ang Diyos sa buhay ko. Sa anumang area ng buhay ko, dapat ko siyang maluwalhati, maparangalan, mapaluburan sa buhay ko. Dapat natin isipin yun. Dapat natin i-consider yun na priority natin sa buhay natin na dapat kung ano yung gagawin ko, dapat kakapalugod sa Diyos o dapat meron siyang approval sa bagay ito. Dapat ganun. So, pangalawa, consistent attitude. Doon sa verse 23, ay 25 hanggang 26, ganito yung sabi ni Tamar, no? 25 to 26. Sabi ito, habang siya yung kinakaladkad sa napalabas, pinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang nakabuti sa akin, tignan mo nga kung kanino ang sinising kadena at tungkod na ito. Nakilala ni Judah, iniwan niyang sangga, kahit sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana yung pinakasal siya kay Sela, at hindi na niya ito huli silipingan. Di ba yung text natin kanina na sabi niya doon, wala siyang kasalanan, na ako ang nagkulang. Makikita natin dito na si Judah, bigla siya nagbago ng pananaw o nagbago ng tono, di ba? Naging humble siya. Kinilala niya na siya yung mas makasalanan kumpara kay Tamar, di ba? Sa buhay natin minsan ganun yung nangyayari na parang ang hirap tanggapin, no? Pag nagkamali ka o kaya pagka meron kang nagawang mali, parang ang hirap mag-sorry o kaya ang hirap magpakumbaba sa mga tao na nagawa mo ng mali. Pero dapat hindi. No? Nung nakaraan na, nabiro namin nakalimutan ko yung pangalan. Yung nagpintura dito, sino ba yun? Si Kokoy. Nabiro namin kasi kami nilabit na tanghalian yan eh. Kakain sila, sabi ko. Kaya na naman kayo pupunta kasi dito, tanghalian na gano'n. Parang mahiya, parang masabi. Nung hapon, buti lang, nakita ko siya. Sabi ko, Koy, sorry, baka na-upilkas. Kasi umalis siya hindi siya kumain. Na nagpaalam na, hindi, uwi na ako. Sa baba na ako, kakain, sabi na maganda, no? Pero kasi nabiro na siguro siya, nasaktan siya. Nung hapon, nakita ko siya, sabi ko, Koy, pasensya ka na, nabiro mo namin kanina, baka na-open ka namin. Sabi niya, hindi, okay lang. Sige, sabi ko, bukas punta ka sa akin, may papapintura kasi napapintura ko yung natin kasi natin. So, dapat maging ganun tayo, no? Magkaroon tayo ng puso na mapagpakumbaba. Hindi na sabi, ako mapagpakumbaba ako, kaya hindi ganun. Kundi, ang sinasabi ko rito, yun yung talagang buhay ng isang righteous, ng isang matuwid. Na kahit na ikaw yung mali, kahit na ano yung kasalanan mo, kahit na yung nagawa mo, dapat meron ka pa rin puso na mag-keep way ka na, mali ako. Tanggapin mo na mali ka, di ba napakadali lang naman yun eh. Pero sa iba, ang hirap pala lang. No? Kasi parang sa akin, madali lang naman yan eh. No? Pero sa iba, ang hirap nun. Isang parang napakalaking task na mag-sorry sa mga tao, di ba? Kasi pagka sobrang palig ka o kaya sobrang makikita natin dito na ito si Judah, di ba? Alam naman natin kung gaano siya kayaman, di ba? Makita mo nga, meron siyang tungkod, sinsay, di ba? Ano ba yan? Di ba yun yung mga ginagamit ng mga hari na pantata, di ba? Kung meron kang hari-harian, kung may bibilin, yun yung pantatatak mo, tapos yung kwintas, di ba? Ibig sabihin, nagpapatunay yan na si Judah, meron itong kaya
mayaman tong tao to, di ba? So makikita natin dito na kahit na ganun yung kalagayan niya, mayaman siya, no? At si Tamar hindi naman siguro ganun kayaman, pero nagsorry siya, no? Ako yung may kasalanan, hindi siya, no? Ako yung hindi ko alam na siya pala yung akala ko positive siya. Yung siguro ganun yung pangyari, no? Inamin niya. So dapat maging ganun tayo na sa bawat yugto ng buhay natin, meron tayong makakatagpo o makakaharap na ganitong pangyayari sa buhay natin na dapat tayong magpakumbaba. Na dapat natin harapin na kung ano yung pagkakamali natin. Na dapat natin sabihin sa kanila na tayo yung mali at hindi tayo yung tama. No, makikita natin dito na dapat maging ganun yung attitude. Sa buhay naman ni Tamar, tumayo siya sa katotohanan na ito yung katotohanan, na ito yung dapat mangyari sa buhay ko. Na dapat sundin ko yung lineage ni El ko. Magkaroon ako ng paggalang sa asawa ko. Meron akong submission sa asawa ko na kahit patay na siya, dapat yung magiging anak ko na manggagalang sa mga kamag-anak ko. Diba? Ganun yung isipan ni Tamar. Diba? Makikita natin dito na si Tamar, si Judah na ngayon nagsasabi na righteous si Tamar. Siya yung mas matuwid kaysa kay Judah, di ba? Makikita natin dito na pinapatunayan ni Judah na si Tamar na nananampalataya sa Diyos o naniniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. So yun yung price, yun yung una, yun yung price, yung recognition na siya yung more righteous than Judah. Yung sa last slide. Yung price, ito yung gantimpala. Unang-una yung recognition sa kanya ng kanyang biyanan, di ba? Makikita natin doon na ginalang siya ng biyanan niya na, oo nga, kasi hindi ko binigay sa si Seta kaya sa akin ka nagkaroon ng anak. No? At makikita natin dito, di ba, later on, makikita natin doon sa verse 27 to 30, yung mga huling sabi ito, dumating ang panahon ng pagluluwal ng Tamar at nasumpungan ang kambal ang kanyang iluluwal. Samantalang siya yung nagdarandam, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng ilot ng pulang sinulit upang makilala ang pulang inianak. Ngunit, iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at nawalang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng ilot, ano't nakipagsiksikan ka palabas? Dahil dito, Pares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulit, ang huling piniluwal at ito'y pinangalan Sarah. Sino ba si Pares? No, si Pares, siya yung makikita natin sa Matthew 1:3, di ba? Doon sa Matthew 1:3. Doon sa genealogy ni Christ. Sabi ito sa Matthew 1:3, sabi ito, naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus. At naging anak naman ni Bus. Mali yata ako nabasa. Pagpalayo. Sabi ito sa 3, naging anak naman ni Judah kay Tamar, sina Pares at Sarah. Si Pares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. And then, makikita natin ito yung sunod-sunod na hanggang kay Jesus Cristo. Na si Tamar, siya yung lola ni Jesus Christ kay Judah. So makikita natin dito na yung ginawa ni Tamar, pagpapakita lang yun ng tao takot sa Diyos o isang matuwid na tao. So tayo na lang. Ama, nagpapasalamat po ako sa iyo kabutihan sa amin na muli mo kami pinaalalahanan na sa kabila ng anumang nangyayari sa buhay namin, dapat pa rin kami maging matuwid, maging tapat sa iyo. Salamat po, Panginoon, na tunay nga po na dapat namin ipakita sa aming mga kakilala, sa aming mga kaibigan, sa bawat paligid sa amin na kami ay anak mo. At kami ay matuwid sa pagpapakita ng Panginoon sa Kristo. Dapat namin sa mamuhay at kapilan na ito upang sa gayon patuloy kami maging ilaw at asin sa libutan. Salamat po kami sa iyo sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.